Nasa 7,401. Maingat na naramdaman ng kanyang paligid, napagtanto ni James na hindi na niya nararamdaman ang presensya ng banayad na landas sa langit. Alam niyang kalahati iyon ni Thea. Kung wala ang kalahating gobernador nito, mananatili siyang magpakailanman at hindi makakasama sa Yin. Bilang kahalili, kung ang Light Heavenly Path ay sumanib na kay Thea mabuo ang tunay na gobernador ng Yin, ito ay upang ipahiwatig ang Lear Tribulation ay nalalapit na. Sa pagpapalitan ng sulyap, ang dalawang pangunahing pagkatao ni James ay agad na nagkaintindihan at mabilis na nagsanib sa isa. Sa sumunod na sandali, ang pinagsanib na katawan ni James ay nagliwanag ng nakasisilaw na itim, puti, lila, at gininto ang liwanag. Ang kanyang buong pagkatao ay sumailalim sa isang pagbabagong anyo, na sumailalim sa isang misteryo at matinding paglilinis. Nakuha ang lahat ng kapangyarihan ng Kylo Rose God ng Garuda. Si James ay umakyat mula sa 3 hanggang sa 5 antas ng walang hanggan na katawan. Maaari na niyang baliwalain ang anumang pagbabawal o pormasayon at hindi natitinag sa mga kapigatian. Nalampasan niya ang kontrol ng Taoism at nagtataglay ng Supreme Path Body. Gayunpaman, nagkaroon pa rin ng puwang bago niya tunay na makamit ang Consummation Ultimate Serenity. Dahan-daang itinaas ang kanyang mga kamay, tiningnan ni James ang kanyang rejuvenated self. Bukod sa naramdaman niya ang kanyang power surge, nakaramdam din siya ng matinding gana na lumaban. Xanthakos Kadir, bababa ka na. Lumabas si James sa black and white gas at agad na nakita sina Quintus at Morgoth na nakaupo sa labas ng black, white, at purple golden gas. Nagulat siya, naramdaman niyang may mali at agad niyang siniyasat ang kanyang bagong pormasayon. Natuklasan niya na bukod sa naibalik na pormasayon, mayroong 2 selyadong nilalang sa loob nito. Sa sandaling iyon, isang scroll na naglalabas ng gininto ang liwanag ang lumipad mula sa katawan ni Morgoth at dumapo sa harap ni James. Bumukas ang balumbon at nagsiwalat ng mensaheng nakasulat sa dugo. James, sa oras na makita mo ang scroll na ito, mamamatay na kami ni Tai. Huwag kang malungkot o maghayganti. Ito ang kapalaran natin bilang mga tagapangasiwa ng Health Realm. Kami ay orihinal na mga nilalang na outside, na inatas ang mga siwa sa Health Realm na nilikha ng Wait Arapath. Gayunpaman, nabigo kami sa aming tungkulin, na naging sanhi ng pagpupunyagi ng Taoismo sa kaharian. Ang krimeng ito ay hindi mapapatawad. Kapag wala ang Kylo Rose Supreme, nagkakagulo ang Health Realm at Xanadu Realm. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya at tinatakan ang Xanthakos sa loob ng iyong formation. Ayon sa aming mga hula, dahil sa kapangyarihan at galit ni Xanthakos, ang aming selyo ay maaaring tumagal ng hindi hihigit sa 10,000 entrepak. Kapag siya ay nabuksan, siya ay magiging mas mabangis, marahas, at mas masama kaysa ngayon. Huwag mong isipin ang pagsira sa selyo para patayin siya. Ito ang huling mahalagang bagay na maaari naming lutisin para sa iyo, at ito ang nagsisilbing iyong huling trump card. Ang liwanag na landas sa langit ay kasama. Xanthakos. Pareho kaming tinatakan. Kung wala ang paglitaw ng gobernador ng Yin, ang pagbabalik ng Soremsia ng Wait Arapath ay magiging mahirap, at ang Lear Tribulation ay maaantala. Dapat mong mabilis na sakupin ang Wuya Palace at ang 49 na kaldero sa panahon na ito. Intindihin ang mga ito, at mabilis na kontrolin ang Health Realm. Aisil ang mga Diyos at ibalik ang natural na pag-aalaga sa kaharian. Ito ay magpapataas ng iyong pagkakataong labanan ng Lear Tribulation. At saka, ang selyadong Xanthakos ay ang aming huling epekto para sa iyo. Ito ay nagsilbing iyong pinakahuling sandata laban sa Lear Tribulation. Dapat mong maunawaan ito ng mabuti. Matapos basahin ang mga salitang ito, dahan-daang ikinuyom ni James ang kanyang mga kamao. Tila ang 2 Xanadu Divine Beings na sina Tai at Emperor Tapia, ay namatay. Gayunpaman, ang mga bagay na kanilang naiwan ay nagbigay ng matinding panggigipit sa kanya. James. Sa pagkakataong iyon, biglang tumayo si Morgoth na nasa tabi niya. Pulang dugo ang kanyang mga mata at umaagos ang kanyang pulang buhok. Mabilis na lumingon si James at tinitigan siya ng may pagdududa.
Kabanata 7402. Klang. Isang biglaang katok ang umalangaw-ngaw habang si Morgoth ay sumugod at pinalo ng isang malakas na suntok kay James, na nagpabagsak sa kanya sa kawalan. Agad niyang hinawakan si James sa kwelyo at pinalo ng isa pang suntok, dahilan para tumulo ang dugo mula sa bibig ni James nang itinulak ito palayo. Mr. Morgoth, anong ginagawa mo? Biglang tumayo si Quintus at galit na sumigaw, baliw ka ba? Pinagmamasdan si James na pasuray-suray na tumayo mula sa kawalan, kinuyam ni Morgoth ang kanyang mga kamao, ang mga mata ay nagliliyab sa galit. Baliw ako, pero hindi ako kasing tanga niya. Galit na tinuro niya si James. Ang mga suntok na ito ay para kay Taiyi at Emperor Tapia. Ang mga ito ay para sa iyong pag-aalinlangan, iyong awa, na halos sumire sa lahat at nakapinsala sa iyong mga kaibigan. Ano? Nagulat si Quintus. Namatay si Taiyi at Emperor Tapia. Sa pagharap sa galit na saway ni Morgoth, dahan-daang pinunasan ni James ang dugo sa kanyang bibig at hakbang-hakbang na lumapit sa kanya. Oo, alam kong hindi sila kalaban ni Xanthocos. Hindi ko dapat sila pinabayaan. Ganun ba? Galit na hinawakan muli ni Morgoth ang kwelyo ni James, namumula ang mga mata habang umuungal. Kung nahulog sila sa direktang paghaharap ni Xanthocos, ito na sana ang kanilang pinakamataas na karangalan. Matalo man kami ni Xanthocos, magiging masaya kami sa iyong paghihiganti. Nang walang anumang sama ng loob. Kumunot ang noo ni James sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Si Morgoth, galit at susuntukan muli si James, ay naputol ng magmadaling magsalita si Quintus. Kamahalan, kaming apat ang orihinal na nakulong kay Xanthocos. Gayunpaman, biglang pumasok si Emperor Drogo. Siya ay nasa panig ni Xanthocos. Kung hindi niya tayo inatake, si Xanthocos ay hindi makakatakas sa ating pagkakakulong ng ganoon kabilis, kung sa bagay. Pagkarinig nito ay parang tinamaan si James ng kidlat, bakas sa kanyang gwapong mukha ang matinding gulat. Akala niya si Emperor Drogo, na siya ring Layla, ay gagawa ng pinakamakatuwirang pagpili pagkatapos malantad, ngunit hindi niya ginawa. Palagi mong ipinagmamalaki ang iyong sarili sa pagiging matalino. Sigaw ni Morgoth sa pighati at galit. Paanong hindi mo nakikita ang taong pinakamalapit sa iyo? Fine, it's one thing kung ikaw. Nilinlang, ngunit alam mo bago kami dumating na si Emperor Drogo ay mayroon. Pumanig kay Xanthocos. Bakit hindi mo siya kither on the spot sa halip na iwan siya para magdulot ng walang katapusang gulo? Sa pagharap kay Morgoth, napapikit si James sa pagkakasala at dahan-daang ibinaba ang kanyang ulo. Ang usapin tungkol kay Layla ay komplikado at nakakabahala para sa kanya. Naniniwala siya na ang pagtataksil sa kanya ay dahil sa pangangailangan at pamimilit, ngunit hindi niya akalain na ito ay magiging isang pangunahing kadahilanan sa pagkamatay ni Taiyi at Emperor Tapia. Huminga ng malalim, dahan-daang pinakawalan ni Morgoth si James. Tumalikod siya habang nasa likod ang mga kamay. Mayroong 2 tao lang ang tunay na hinahangaan sa Health Realm. Ibinibilang kabilang isa, at si Taiyi at Emperor Tapia ay binibilang bilang kalahati. Kung hindi mo kayang bumawi sa 2 hating iyon, hindi na tayo dapat magkita muli. You do your thing, and I'll do mine. Kapag nakabawi ka na, magkikita ulit tayo sa Jodat. Rehiyon. Nang marinig ito, nagulat si Quintus. Mr. Morgoth, aalis ka na. Hindi siya pinansin ni Morgoth at tinuro si James. Iabot mo sa akin si Harper. Napabuntong hininga si James at ikanaway ang kanyang kamay, tinawag si Harper, na nakabalot ng itim, puti, lila, at gininto ang liwanag. Hinigup siya ni Morgoth sa kanyang espasyo bago niya maintindihan ang nangyayari. Sa puntong ito, napabuntong hininga si Morgoth, ayon sa aming hula, si Xanthocos ay may 3 buhay. Kumuha ako ng isa, kaya kahit 2 lang ang natitira niya. Tungkol sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan ay dapat na maihahambing sa Xanthocos. Ang bagong hinihigop na kapangyarihan ng Kailoros God of Garuda ay dapat magbigay sa iyo ng isang karapat-dapat na kalaban. Mag-ingat ka. Maaari siyang lumitaw ng hindi inaasahan kahit saan, dahil ito ang kanyang domain.
Sa pamamagitan nito, nag-transform si Morgoth sa isang lilang gintong anino ng sibat at nawala sa kawalan. Nang makita ito, napabuntong hininga si Quintes, napagtantong huli na para baguhin ang anuman. Nilingan niya si James na walang magawa. Kabanata 7403. Mr. Morgoth is making a big deal out of nothing. Ang pagkamatay ni Tayi at Emperor Tapia ay talagang pinutol ni James si Quintes gamit ang kanyang kamay, pagkatapos ay dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Si Morgoth na alam natin noon ay isang brute, na huhumaling sa pakikipag-away at pagdanak ng dugo. Gayunpaman, ngayon ko lang talaga napagtanto kung anong uri siya ng Diyos. Kumunot ang noo ni Quintes. Ito. Ang pinakadakilang karunungan ay madalas na lumilitaw na tanga. Ang tunay na kataas-taasang landas ay parehong nasa salat at hindi nahahawakan, bumantong hininga si James. Napatitig si Quintes kay James, hindi sigurado sa sasabihin. Biglang nagsalita si James, Mr. Quintes, please enter the formation. You can draw on some wall-proud power. I'll handle the rest once I'm finished here. Saglit na nag-alinlangan si Quintes ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya ang layunin ni James. Tumanggaw siya at nilubog ang sarili sa bagong pormasayon. Sa susunod na sandali, itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang magandang figure, na saliado at nakakulong, ay lumutang mula sa makakapal na kulay abong ulap. Ito ay si Emperor Draco. Tinitigan siya, pinaikit ni James ang mga mata. Hindi niya ito tinanggalan ng selyo o gumawa ng anumang marahas na galaw. Sa halip, nag-shoot siya ng dalawang beam ng purple golden light mula sa kanyang mga mata para kunin ang soul energy ball nito. Matapos suriin ito, bakas sa mukha niya ang kawalan ng kakayahan. Si Emperor Draco ay orihinal na isang Alcide na nilalang, di umano'y walang pamilya o emosyonal na ugnayan. Gayunpaman, natagpuan niya ang isang malalim na nakaugat na kalakip sa mga bono ng pamilya sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang kalakip na ito ay nagmula kay Layla, ang katapat ni Emperador Draco sa Sorremsia. Kasama rito ang mga kaluluwa ng ama, ina, at dalawang nakababatang kapatid ni Layla, na kontrolado ni Xanthocos. Ito ang ugat ng sapilitang pagtataksil ni Layla. Natagpuan ni James na hindi niya ma-access ang mga detalye nang sinubukan niyang usisain pa ang mga gusot ni Layla sa kanila. Nag-aatubili, tinanggal ni James si Emperor Draco ng isang hampas ng palad. Nanginginig ang buong katawan niya, namutla ang mukha niya sa takot nang makita si James. Napaatras siya, halos hindi niya napigilan ang sarili. Diretso ang tingin ni James sa kanya, nanliit ang mga mata nito sa mga hiwa. Pagkaraan ng mahabang panahon, kinakabahang nagsalita si Emperor Draco, ako. Natigilan siya nang nakataas ang kamay ni James. Pwede ka nang umalis. Huwag ka nang magpapakita pa. Sa bagay mo, ako na ang bahala. Natigilan si Emperor Draco. James. Magwala ka. Dahan-daang kinuyam ni James ang kanyang kamao. Sa isang iglap, lumuha ang mga mata ni Emperor Draco. Napagtanto niya na nawala na sa kanya ang lalaking sobrang gusot niya at hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na manatiling kaibigan. Don't make me regret this, malamig na sabi ni James. Umalis ka na agad. Halos isigaw ang huling tatlong salitang iyon. Nang inag si Emperor Draco, lumuha. Dumadaloy sa kanyang mukha habang siya ay tumalikod at umalis, lumilingon sa likod ng paulit-ulit. Nanatili si James sa kanyang orihinal na posisyon, nakapikit ang kanyang mga mata, na parabang may nagngangalit na apoy sa loob niya ngunit walang labasan. Isang malakas na lindol ang sumunod kay Emperor Draco habang siya ay lumabas sa kawalan ng Yaretzi Mountains. Ang nakasisilaw na itim, puti, at purple golden na liwanag ang nagpapaliwanag sa lugar, dahilan para gumuho ang matatayog na bundok. Babayaran ko ang utang ko sa iyo. Humihikbi si Emperor Draco habang iniiwan ang mga salitang iyon. Pagkatapos, nag-transform siya sa isang sinag ng liwanag at nawala sa espasyo ng Wuya Palace. Kabanata 7404. Habang si James at ang tatlong Kailoros gods ay lumaban sa Xanthocos, pinangunahan ng diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat si Yeria, na sinira ang bawat hadlang sa daan upang tuluyang maabot ang ika-81 tarangkahan ng Historial Palace.
Nakaharap sa outside gate sa unahan, umiikot na may itim at puti, at napapalibutan ng purple gold aura. Ang mga mata ng soul spirit ng Wait Arapath ay nagpakita ng matinding kasakiman at kasiyahan. Hahaha, ito na ang huling gate. Pagpasok namin, naroon ang 49 na kaldero at ang path designation bead. Sa isang ngiti, ang diwa ng kaluluwa ni Wait Arapath ay matagumpay na tumingin kay Yeria. Alam mo ba kung ano ang kinakatawan nito? Nakangiting alam ni Yeria. Ito ay kumakatawan sa paghahari sa Health Realm. Eksakto. Tumawa ang kaluluwa ni Wait Arapath. Gayunpaman, ang kapangyarihang ito ay hindi para sa sinuman. Nangangailangan ito ng kakayahan at lakas upang makatiis. Tinitigan niya ng masama si Yeria. Kasama ka, Anghel Ori Tai Chi. Natigilan si Yeria. Pagkatapos, umatras siya at agad na lumuhod. I dare not. I promise eternal loyalty to you. Malamig na napangiti ang kaluluwa ni Wait Arapath sa ginawa ni Yeria. Mas naiintindihan niya kaysa sa sinuman ang mga ambisyon at pagsuway ng nagbagong koi fish na ito, na nagtataglay ng pamana ng Xyloria Tai Chi. Kahit na mapagpakumbaba siyang lumuhad sa harapan niya, hindi niya maitago ang kanyang suwail na aura. Hindi ka kwalipikadong pumasok sa gate na ito, dahil hindi ka ang walang hanggan na katawan o ang pinili, deklara ng kaluluwa ng Wait Arapath. Ang paggabay sa iyo sa 81 pintuan na ito at pagsaksi sa napakaraming kababalaghan dito ay ang iyong kapalaran. Dahan-daang itinaas ni Yeria ang kanyang ulo, halata ang takot sa kanyang mukha habang mabilis na tumango. Salamat sa iyong biyaya. Hindi ako magsisikap. Napakagaling. Ngumisi ang kaluluwa ng Wait Arapath. Kahit manalo man si James o Xanthaco sa labas, papasok sila. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang landas na ito para sa kanila. Mukhang naguguluhan si Yeria. Ibig mong sabihin, you will transform into me, sabi ng kaluluwa ng Wait Arapath. Hindi may kakailan na katiyakan. Gabayan sila sa isang malinaw na landas, mas mabuti na akayin sila sa Dread District o sa Origin of Evils. Hayaan silang tamasahin ang larangan ng Black and White Purgatory na iyon. Nagulat si Yeria sa pahayag na ito. Tinatrato niya siya bilang kumpi ng kanyan para pigilan sina James at Xanthacos. Ito ay isang biro sa kanya. Ang dalawa ang kasalukuyang mga salot ng Health Realm, halos hindi magagapi. Okay lang siguro kung makaharap niya si Xanthacos. Baka iligtas niya ang kanyang buhay kung isa sa alang-alang ang relasyon nilang mag-ama. Gayunpaman, mamamatay siya kung si James iyon, hindi banggitin ang paggabay sa kanya sa Origin of Evils o Dread District. Nang makita ang pagbabago ng mga ekspresyon ni Yeria, ang diwa ng kaluluwa ni Wait Arapath ay nabuhayan ng loob. Anota. Kanina lang, handa kang magsakripisyo para sa akin, tapos ngayon nagdadalawang isip ka. Hindi. Nagmamadaling umiling si Yeria. Wait Arapath, alam mo namang mortal na kaaway ko silang dalawa. We are irreconcilable. If I fall into their hands. Kanina ka pa nahulog sa kamay nila, di ba? Naiinip na sabi ng kaluluwa ng Wait Arapath. At saka, hinihiling kong maging akin ka. Napakahirap para kay Xanthacos na makapasok sa gate na ito, dahil hindi siya limitless body o ang chosen one. Tiyak na hihingi siya ng tulong sa iyo. At saka, tatay mo siya. Hindi niya sasaktan ang sarili niyang anak kahit na makita kanya, di ba? Ngumisi si Yeria. Kung si James, mapapamahalaan. Humalaklak ang kaluluwa ni Wait Arapath. Ang Wuya Palace ay may siyam na kayamanan ng wala sa kabuuan. James meron. 4 lang ang kinuha. Ang iba ay nasa loob pa ng palasyo. Ads by Pub Future. Kabanata 7405. Gayunpaman, mayroon akong isa dito na magagamit para linlangin siya, na pinagkakatiwalaan kanya ng buo. Nakaramdam ng matinding takot si Yeria nang marinig ito. Nalilito pa rin siya sa pagitan ng mga pagpipilian. Gaano man tingnan ito ng isang tao, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, na nakakaapekto sa kanyang hinaharap na kapalaran. Ito ay isang mahusay na tagumpay kung maipapadala mo sila sa Origin of Evils and Dread District. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Yeria, ang diwa ng kaluluwa ni Wait Arapath ay nagdagdag ng higit na insentibo,
Kapag na-control ko muli ang Health Realm, bibigyan kita ng kapangyarihan sa Greater Realms. Ikaw ay magiging pangalawa lamang sa akin, na may higit na kapangyarihan kaysa kay Lord Goyo kailanman. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Yaeria sa gulat. Natukso siya. Kung totoo ang kapangyarihang ito, hindi na niya kailangang tiisin muli ang pang-aapi o hinanakit ng sinuman. Mabilis niyang itinaas ang ulo niya. Maaari ko bang panghawakan ang Yin Governor, James, at Xanthocos? Ang diwa ng kaluluwa ni Wait Arapath ay huminto, pagkatapos ay tumawa ng buong puso. Sa oras na iyon, hindi na mag-e-exist sina James at Xanthocos. Kung tungkol sa gobernador ng Yin, tiyak na mapapamahalaan mo siya kapag bumalik na ang Soremsie ko. Mukhang nakapagdesisyon na si Yaeria. Tumayo siya bigla. Pakiguide mo ako, Wait Arapath. Nang makitang sumang-ayon si Yaeria, hindi nag-atubili ang kaluluwa ng Wait Arapath. Isang banal na itim at puting liwanag ang tumama kay Yaeria, na naging isang gwapong lalaking Diyos na may kulay abong buhok at mahabang balbas. Nag-embed siya ng 3 energy ball sa katawan niya. Sa panginginig, itinaas ni Yaeria ang kanyang mga kamay, tinitingnan ang kanyang nagbagong katawan sa sobrang pagtataka. 3 soul energy balls ay sapat na para itago ang aking aura, sabi ng kaluluwa ng Wait Arapath. Ang Kestrel fan ay isa sa 9 treasures of nothingness, na sadyang idinisenyo para kay James. Yaeria, it will be a significant achievement if you accomplish this great task. I promise you, tutuparin ko ang pangako ko. Sa pamamagitan nito, nagpadala siya ng isang maningning na balumbon patungo kay Yaeria. Habang sinusuri ito ng kanyang kaluluwa, nasasabik si Yaeria at yumuko ng malalim sa kanya. Salamat, Wait Arapath. Magtatagumpay ako. Tumango ang diwa ng kaluluwa ni Wait Arapath, pagkatapos ay naglaho. Pagkaraan ng mahabang panahon, pinalaki siya ni Yaeria. Ulo, napagtantong nag-iisa siya sa harap ng malaking gate ng palasyo, at nakaramdam ng kaunting kaba. Dahil sa takot kay James, nagkaroon siya ngayon ng hindi matitinag na takot sa kanya. Sa kabutihang palad, siya ay nagbago sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath at nagpa siya na maghanap ng isang lugar na mapagtataguan. Samantala, malinaw na narinig ni Zabinek at Lilibeth sa loob ng 81 tarangkahan ang pag-uusap sa pagitan ng kaluluwa ng Wait Arapath at Yaeria, na nag-iwan sa kanila ng labis na pagkabalisa. Ano ang dapat nating gawin? Tinitigan ni Zabinek si Lilibeth. Hindi kami makalabas, at hindi kami makakausap ni James. Nanatiling tahimik si Lilibeth. Sa halip, siya. Dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata, sinusubukang damahin ang 4 na path cauldrons na ibinigay kay James. Kung matagumpay, maaari niyang kontakan siya. Matapos ang ilang pagsubok, wala pa rin siyang natanggap na tugon. Pagbukas ng kanyang mga mata, seryoso siyang nagsalita, let's combine our efforts to sense the 4 path cauldrons given to James. Nagningning ang mga mata ni Zabinek. Oo, binigay namin sa kanya ang mga kaldero. Dapat makontak namin siya. Iniabot niya ang kanyang mga kamay para abutin ang mga palad ni Lilibeth, parehong naglalabas ng malawak na liwanag na kulay ube ginto. Sa sumunod na segundo, bumangon sila. Sabay-sabay, mabilis na umiikot sa kanilang 4 na palad na nakahanay sa walang laman, hindi mabilang na mga purple gold beam ang bumaril mula sa kanila, na patuloy na tumatama sa mga dingding ng porma sayo ng pangunahing bulwagan na parang sinusubukang tunawin ito ng tuluyan. Kabanata 7406. Wait Ara, saan ba talaga tayo? Sa isang misteryosong kakaibang espasyo, si Thea ay pinakawalan ng diwa ng kaluluwa ni Wait Arapath at agad na sinimulang suriin ang kanyang paligid. Sa sandaling iyon, ang diwa ng kaluluwa ni Wait Arapath ay naka-cross-legged sa kawalan, na naibalik ang kanyang orihinal na anyo. Siya ay hindi kapani-paniwalang gwapo, na may mahabang kulay abong balbas at kabataang buhok. Pagharap kay Thea na tumatakbo sa harapan niya ay bahagyang napangiwi siya sa pagkainip. Naiintindihan ko na, biglang nagsalita si Thea habang nasa likod niya ang mga kamay. Ito na ang huli mong taguan. Kaya naman hindi ka naglakas loob na dalhin dito ang kaawa-awang babae. Nanatiling tahimik ang kaluluwa ng Wait Arapath.
Nako, ang dating kataas-taasang Wade Arapath ay bumagsak na ngayon sa isang punto kung saan kahit ang iyong huling alipin ay hindi mapagkakatiwalaan. Ito ay tunay na nakakaawa. Sa tingin mo ba ay talagang madayan ng hamak na iyon ang mga mata ng asawa ko sa kanyang katalinuhan? Huwag mong kalimutan, nasa kanya ang chaos in niyang eyes. Sa mga salitang ito, nilapitan ni Thea ang diwa ng kaluluwa ni Wade Arapath. Kahit na itago mo siya ng mabuti, may tatago ba talaga ang baho niyang isda at kahalayan? Nang marinig ito, binuksan ng kaluluwa ni Wade Arapath ang kanyang mga mata at naiinip na sumigaw, titigil ka na ba sa pag-istorbo sa akin? Humalaklak si Thea. Oh, ikaw ang pinakadakilang Diyos ng Health Realm. Ang kawalan ba ng katahimikan na ito ay angkop para sa isang taong may cultivation heart mo? Huminga ng malalim, pinigilan ng kaluluwa ni Wade Arapath ang kanyang galit. Yin Governor, or should I say Thea Callahan, binabalaan kita. Huwag mong isipin na ang pagiging kalahati ng Yin Governor ay nangangahulugang hindi ako gagawa ng aksyon laban sa iyo. Kung magalit ka sa akin, itatapon kita sa pinagmulan ng mga kasamaan, kung saan makikiusap ka ng buhay ngunit hindi ka makakatagpo ng kamatayan. Sa harap ng kanyang dagandong, tumawa ng mahina si Thea. Halika, kumilos ka na. Sa sandaling kumilos ka, sasabog ako ng walang pag-aalinlangan. Tingnan natin kung sino ang mas matapang. Sa pagharap sa walang takot na kilos ni Thea, ang diwa ng kaluluwa ni Wade Arapath ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin ngunit pinanatili ang kanyang kalmado. Napagtanto niya na ang kalahating ito ng gobernador ng Yin ay naging lubhang tuso, makapal ang balat, at sanay sa pukana tulad ni James, halos hindi masisira. Kung hindi dahil sa patuloy niyang paggamit, talagang gusto niyang magdusa siya sa purgatorio. Wait Ara, hindi naman ganoon katalino ang mga plano mo. Natawa si Thea, nakitang muling namuo ang kaluluwa ng Wade Arapath. Hindi makatutuhanang gamitin si Yeria bilang kumpe ng kanyan para pangunahan ang aking asawa sa Origin of Evils. You're playing a game within a game. Gusto mong gamitin ang asawa ko para puksain si Yeria, ipaisip sa kanya na natalo ka talaga, tapos matapang na pumasok sa Historial Palace. Kapag sinimulan niyang pag-isipan ang 49 na kaldero, iyon ay kapag siya ay hindi gaanong nagbabantay. Sa puntong ito, maaari mong hampasin at talunin siya ng isang suntok para makuha ang huling tagumpay. Nang marinig ito, ang mukha ng soul spirit ni Wade Arapath ay kumaibot, na parabang nalantad ang sarili niyang pagsasabwatan. Siya ay labis na napahiya. Sinulyapan ni Thea ang kaluluwa ng Wade Arapath. Mula sa sandaling dinala ng asawa ko ang kanyang mga kapatid sa Wuya Palace, ang bawat hakbang ay bahagi ng iyong plano. Nagtataka ako, bakit mo sinabi kay Yeria na ang asawa ko at si Xanthocos lang ang haharapin mo? Bakit hindi isama ang tatlong Kailoros gods? Sumulyap kay Thea, ang kaluluwa ng Wade Arapath ay nanunuya. Ang tatlong idiot na iyon ay maaaring hindi magagapi sa Xanadu Realm, ngunit sila ay mga tupa lamang na naghihintay na katayin sa Health Realm. Si Xanthocos man o si James, kakayanin nila itong tatlong tanga sa lakas. Tanging Wade Arapath lang ang makakatawag sa tatlong Kailoros gods na tanga. Marahil ay walang ibang Diyos. Nagtaka si Thea kung bakit sigurado si Wade Ara na hindi tutulungan ng 3 Kailoros gods si James o Xanthocos. Pagkatapos, napagtanto niya na ang mga personalidad ni Xanthocos at James ang isinasaalang-alang ni Wade Ara. Alam niya na hindi tatanggapin ni Xanthocos o ni James, bilang mga ganap na bayani ng kanilang mga kaharian, ang pakikialam ng tatlong Kailoros gods sa Health Realm. Kung hindi, ang lahat ng kanilang ginawa ay magiging isang regalo sa tatlong Kailoros gods at gagawin silang kanilang mga alipin. Kaya, kung ito ay Xanthocos o James, maaari nilang bluff at linlangin ang tatlong Kailoros gods muna, ngunit hindi maiiwasang maghiwalay sila ng landas at maging magkaaway bago pumasok sa Historial Palace. Ang tatlong Kailoros gods, na hinadlangan ng kanilang pinagmulan sa Health Realm, ay sa panimula ay pipigilan sa palasyo. Hindi nila masisira ang 81 pinto. Ang isang kaluluwa lamang ay may napakaraming mga pukana. Kung babalik ang totoong Wade Arapath, walang nakakaalam kung ano ang kanyang makokontrol. Pagtaas ng kanyang mga talukap at pagsulyap kay Thea, biglang tumawa ang kaluluwa ni Wade Arapath.
Sa totoo lang, dapat magpasalamat ka sa akin. Naipaghiganti na kita. Pagkatapos, tanong ni Thea. Napabuntong hininga ang diwa ng kaluluwa ni Wade Arapath, dahan-daang nagsalita. Sa totoo lang, mas hinahangaan ko si James kaysa kay Xanthocos. Kung makukumbinsi mo siyang sumama sa akin, hindi magiging mahirap na ibigay sa kanya ang paghahari ng Health Realm balang araw. Sa kakaibang pagtingin sa diwa ng kaluluwa ni Wade Arapath, biglang ngumuso si Thea. Ibibigay mo ba? Wala sa Health Realm ang ambisyon ko. Inangat niya ang ulo niya ng mariin. Gusto ko ang buong Pathsect. You'll never understand. Isa lang ang naiintindihan ko, sabi ni Thea, lumampas sa kaluluwa ng Wade Arapath na nakahalukip-kap ang mga braso. Sa ilalim ng iyong utos, ituturing mo ang lahat ng mga banal na nilalang bilang mga lingkod. Hindi ko ito matitiis, at maging ang aking asawa. Ikaw, ang espiritu ng kaluluwa ni Wade Arapath ay galit na sumigaw. Depende ang lahat sa kung talagang nagmamalasakit si James sa iyong buhay at kamatayan. Kabanata 7407. Sa isang flash ng purple red light, dinala ni Morgoth si Harper sa pasukan ng Zyrisha Gate sa Jodat region. Isang dampi ng emosyon ang bumalot sa gwapong mukha niya habang nakatingin sa umiikot na dami ng black and white na gas, na puno ng walang hanggan na innate energy. Minsan, lumabas din siya mula sa Zyrisha Gate. Sa pamamagitan ng mga karapatan, siya ay dapat na isang kataas-taasang Diyos na kay Loros. Sa huli, siya ay naging isang hinamak na demonyo na iniiwasan ng mga banal na nilalang. Bakit ka tumakas? Bakit hindi mo tinulungan ang aking munting manliligaw? Hindi ba't magkapatid kayo, sinumpa ang mabubuhay at mamamatay ng magkasama? Maya-maya lang ay narinig mula sa likuran niya ang nagtatanong na boses ni Harper. Huminga ng malalim si Morgoth at dahan-daang inangat ang kanyang ulo. May sarili siyang mga bagay na dapat asikasuhin, at ako naman ang sa akin. Ugly Morgoth, ang iyong bagay ay nais na matulog sa akin, tama? Ngumisi si Harper. Sinasabi ko sa iyo, hanggang sa mahuli mo ang pumatay sa aking amo. Narito ako para tuparin ang pangakong iyon. Humarap si Morgoth sa kanya. Sa pamamagitan lamang ng pagiging narito maaari kang tumuon ng buo ni James sa pakikipaglaban sa diwan ng kaluluwa ng Wade Arapath. Nagulat si Harper. Laking gulat niya na si Morgoth ay naging napakalalim at misteryoso at lalo pang nagulat na sineseryoso niya ang kanyang mga pangako. Gayunpaman, tila may higit pa sa kanyang mga salita. Sa pag-iisip nito, nilingan ni Harper si Morgoth. I want the truth, not vague talk. Don't make me put you on the scumbag blacklist. Bakas sa mukha ni Morgoth ang kapitan. Kung gayon, prangka ako. Nag-iingat si James kay Xanthocos, kaluluwa ng Wade Arapath, at maging sa akin. Kaya, hindi ko siya tutulungan kung mananatili ako sa tabi niya. Sa halip, magiging distraction ako. Laban sa diwa ng kaluluwa ni Wade Arapath, na mas mabigat kaysa kay Xanthocos, tiyak na matatalo siya. Nanlamig ang mukha ni Harper. Hinuhusga mo ang isang ginoo na may maliit na pag-iisip. Humagalpak ng tawa si Morgoth. Ay, Harper, alam mo ba ang tunay kong pagkatao? Bakit tumatakas sina Quintinus at Amos nang makita ako? Natigilan si Harper. Ito ay nagkaroon. Isang matagal na tanong sa kanya. Ang tanyag na reputasyon ni Morgoth ay talagang nakakatakot, ngunit ito ay humawak lamang sa mga banal na nilalang ng Health Realm. Ang isang tulad ni Xanthocos, Tai, o Emperor Tapia ay hindi matatakot, lalo pa ang L.N.E. Quavel. Kay Loros gods mula sa Xanadu Realm. Ako si Nihilos. Tinitigan ni Morgoth si Harper. Nang isinilang ang Xanadu Realm, ako ang una sa 10. Biglang tumayo si Harper. Ikaw. You are the fourth divine being to know my identity. Si James ang una, malamig na sabi ni Morgoth. Hindi ko makuha ang Taoism, kaya hindi ako maaaring maging isa sa mga Kailoros gods. Gayunpaman, maaari kong lumunin ng isa-isa ang 9 Kailoros gods. Si Harper ay tumingin kay Morgoth nang may takot at hindi sinasadyang umatras. Nang makita ito, tumawa si Morgoth. Look at your reaction. You should now understand why James cautious of me. Hindi mo naaakalaing hinuhusgahan ko ang isang gentleman na may petty mind. Nakatitig kay Morgoth, ibinuka ni Harper ang kanyang bibig ngunit hindi makapagsalita.
Alam ko kung ano ang gusto mong itanong. Tumalikod si Morgoth. Rest assured, in Health Realm, the person I respect most is James. I truly regard him as a brother, and we get along well. So, I can devour anyone, but never James. Kabanata 7408. Habang nagsasalita siya, lumingon siya ng may masamang ngiti. Ngayon, kailangan kitang idagdag sa listahan. Hindi. Mabilis na ikinaway ni Harper ang kanyang kamay at umatras. Hindi ko kaya, huwag. Tinanggap ko ang sumpa mo. Natural, tutulungan kita sa bagay na ito, mariing putol ni Morgoth. Siyempre, ito rin ay para matulungan si James na maalis ang anumang mga alalahanin sa hinaharap. Hindi nakaimik si Harper. Napabuntong hininga si Morgoth habang nagsasalita, naging madali ang paglalakbay ni James. Isa akong outcast sa Xanadu Realm, tulad niya sa Health Realm. Ang aming mga kapalaran ay magkakaugnay. Ito ay isang pagpapala kung makita kong pinamunuan niya ang Health Realm at baguhin ang mga tinatawag na panuntunan. Napalunok ng kaba si Harper habang sinusulyapan si Morgoth. So, bakit mo ako nagustuhan? Tumawa si Morgoth at tumalikod. Dahil ikaw din ay isang outcast. Tinatahak mo ang mga landas na hindi pinaglalakad ng ibang babae, ginagawa ang mga bagay na hindi pinangarap ng ibang babae, magsalita ng mga salita na hindi pinagsasabihan ng ibang babae. Damn! Tinadyakan ni Harper ang kanyang paa. So, may balak kang matulog sa akin ha? Tumawa ulit si Morgoth. Don't worry, I will treat you better than James treats the Yin Governor. Magsasalita pa lang si Harper, dalawang sinag ng itim at puting liwanag ang bumaril sa langit mula sa malayo. Tumawa ng masama si Morgoth, at ang kanyang malademonyong sibat ay biglang lumipad mula sa kanyang kamay, tumagos sa pagitan ng dalawang sinag ng liwanag at inilagay ang sarili sa bubong ng isang malayong pangunahing bulwagan na may ingay na tunog. Kaagad pagkatapos, ang dalawang sinag ng liwanag ay damapo, na inihayag ang mga figure ni Quintinus at Amos. Nagkatinginan sila. Gusot, punit-punit ang damit nila at mga katawan na balot ng dugo, na parabang nakatakas lang sila sa isang matinding labanan. Gayunpaman, nang makita sila ni Morgoth, sinakop sila ng takot, at tumalikod sila upang tumakas. Kung maglakas loob kayong tumakbo lampas sa hanay ng aking demonyong sibat, kayong dalawang bastos ay mapapawi. Nang marinig ito, si Quintinus at Amos, na nagsimulang tumakbo, ay nanginginig at huminto sa himpapawid. With expressions of panic, tumalikod sila at lumuhod. Pagbati, nihilos. Nang masaksihan ito, nanlaki ang mga mata ni Harper sa hindi makapaniwala habang ang dalawang Kylo gods ay yumuko ng napakakumbaba sa harap ni Morgoth nang walang pagtutol. Pinag-isipan niya kung totoo nga ba ang pagkakakilanlan ni Morgoth bilang nihilos at kung ano ang posibleng maging dahilan ng pagkatakot sa kanya ng mga makapangyarihang Kylo gods. Bumaba ka rito, naiinip na sabi ni Morgoth. You're bowing higher than me. Do you think I'm too lenient? Habang nagsasalita si Morgoth, ikinaway niya ang kanyang kamay, at dalawang sinag ng lila-pulang ilaw ang bumaril, na tumama kina Quintinus at Amos at nagpabagsak sa kanila sa lupa. Nang sila ay malapit ng bumangon, muling itinaas ni Morgoth ang kanyang kamay, at dalawang banal na latigaw na napapalibutan ng lila-pulang liwanag ang lumitaw, na tumama sa kanila. Ang patuloy na paghagupit ay mabilis na nagpabagsak kina Quintinus at Amos, na iniwang nakahandusay sa lupa. Kabanata 7409. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, kulang ka pa rin sa pag-unawa, pag-uyam ni Morgoth. Hindi mo ba nakitang may tao sa tabi ko? Ang dalawang Kylo gods ay nanlamig, pagkatapos ay tumingin kay Harper nang may takot bago lumuhad at yumuko. Pagbati, kataas-taas ang Diyos. Smack! Smack! Muling hamampas ang dalawang banal na latigo, na muling nagpabagsak kina Quintinus at Amos sa lupa. Anong kataas-taas ang Diyos? Saway ni Morgoth. Ito ang future mistress mo. Sa mga salitang ito, hindi lamang ang dalawang Kylo gods ay mukhang nabigla, ngunit maging si Harper ay nagulat kay Morgoth. Ako. Oo, ikaw. Tumango si Morgoth. Ang dalawang bastos na ito ay hindi karapat-dapat na lumunin ko. Maaari silang gamitin bilang mga alipin sa ngayon.
Tapos, tumawa siya at tinapik si Harper sa balikat. Makakahuli pa tayo ng ilan pang bastard para maging alipin pagdating natin sa Xanadu Realm. Pagkatapos ay magtatayo tayo ng mansyon at magkakaroon ng 10 o 8 anak. Maghintay. Mabilis na ikanaway ni Harper ang kanyang mga kamay para pigilan siya. Masyadong baluktot ang Regalong ito. Hindi ko kakayanin. Ngumuso si Morgoth at saka ikanaway ang kanyang kamay. Dalawang nakakatakot na sinag ng lila-pulang liwanag ang sumipsip kina Quintinus at Amos. Sa ilang malalakas na katok, ang dalawang Kylo-Rose gods ay bumagsak ng walang magawa sa paanan ni Morgoth. Ibigay mo lahat ng meron ka. Nang makita si Morgoth na mukhang isang bandido, nanginginig sila sa takot at ibinigay ang lahat ng kanilang mahiwagang kayamanan at mahahalagang bagay mula sa kanilang mga espasyo. Natigilan si Harper nang makita ang hindi mabilang na mga kayamanan na nakatambak sa isang maliit na bundok. Hindi siya nakapag-react saglit. Any grievances, we'll find a place to settle them properly and slowly. Sa ilalim ng pagmamanipula ni Morgoth, ang dalawang Kylo-Rose gods, si Harper, at ang kanyang sarili ay lahat ay natangay sa isang kalapit na templo. Samantala, sa loob ng palasyo ng kasaysayan, James, assuming his role as the pinangunahan ni Yanni, ang Death, Marius, at Quintus, Bracum. Sa pamamagitan ng mga porma sayon at mga hadlang hanggang sa sila ay tuluyang dumating sa harap ng ika-81 tarangkahan. Pagkatapos lamang na makapasok sa Historial Palace ay lubos na naunawaan ni James ang mga pakinabang ng pagiging pinili. Ang unang 80 pintuang daan, na napakahirap masira, ay lumaban sa pinagsamang pagsisikap niya, ang Divine Marius, Quintus, at Yanni. Kung nagkataon, siya lang. Bell, F. Hinawakan ang trangka at walang kahirap-hirap bumukas ang mga tarangkahan. Gayunpaman, hindi nagmamadaling buksan ni James ang huling gate. Sa halip, tumingin siya sa paligid. James, bilasan mo, biglang udyok ni Yanni. Excited din ang Divine Marius at Quintus. Ang maayos na pag-unlad sa Historial Palace ay lumampas sa kanilang mga inaasahan, na pinupuno sila ng kagalakan habang ang pamamahala ng Health Realm ay tila abot kamay. Humawak si James, ngumiti at nagtanong, sa tingin mo, saan nagtatago ang kaluluwa ng Wait Arapath sa sandaling ito? Dito, nagpalitan ng tingin ang tatlong Diyos. Tapos, tumawa ang Divine Marius. Master, sa tingin ko ay nagtatago siya sa isang lugar sa labas ng Historial Palace, masyadong natatakot na pumasok. Nasira pa namin ang Xanthocos. What can a mere soul spirit do? Dagdag ng ngiti ni Quintus. Siguro nakatakas na siya ngayon, di ba? Kabanata 7410. Sa tingin ko hindi. Kumunot ang noo ni Yanni. Hindi mo ba naisip na ang paglalakbay natin ay masyadong maayos, na parang inayos? Nang marinig ito, agad na natigilan si Divine Marius at Quintus at tumingin kay James. Iniskan ang kanilang paligid, ngumiti si James at sinabing, sa aking palagay, nandito siya sa amin, nanunood mula sa isang madilim na sulok. Dito, naging magbantay ang banal na Marius, Quintus, at Yanni. Biglang umalangaw-ngaw ang isang nakakatakot na tawa mula sa kawalan sa labas ng palasyo. Nakakagigil at nakakatakot. James Caden, perceptive ka talaga. Mukhang hindi maiiwasan ang laban natin. Nanatiling kalmado si James, ngunit ang iba ay mukhang tensyonado, na parabang nakakaharap ang isang mabigat na kaaway. Sa susunod na sandali, isang kakaibang after-image ang dumaan sa likuran nila, na sinamahan ng isa pang nakakatakot na tawa. Habang si Yanni, ang banal na Marius, at si Quintus ay naghahanda sa pag-atake, agad silang pinanatili ni James sa kanyang espasyo. Ang pagkamatay ni Natay at Emperor Tapia ay nagmumulto pa rin kay James, at hindi niya kayang mawala pa ang kanyang mga natitirang kapatid. Ito ay isang mataas na pusta na sitwasyon, at ang kanilang mga kasanayan ay nangyayari pa rin ng paghahasa. Hindi sila maaaring isakripisyo ng walang kabuluhan. Maya-maya lang, dumaan muli ang misteryosong anino sa harapan ni James, na sinusundan ng nakakaakit na halimuyak. Kumunot ang noo ni James, bakas sa mukha niya ang pagdududa. Ha. Umalangaw-ngaw ang isa pang tawa. Nagtaas ng kamay si James at mabilis. Hinawakan ang after image habang dumaan muli ito sa kanya.
Sa malutong na tunog, hinayla ito pababa sa paa ni James. Noon lang nakita niya ng malinaw ang prankster. Ito ay isang kakaibang hitsura, ang lalaking may kulay abo na buhok at may tungbalbas, na mukhang kabataan ngunit kakaiba ang ugali. Sa sandaling-sandaling natigilan si James, ang kakaibang lalaki ay biglang sumalakay ng isang malakas na hampas, na nagpalabas ng napakalaking Waltraud power. Hinarang ni James ang pag-atake, napaatras lamang ng ilang hakbang bago sinamantala ng lalaki ang pagkakataong makatakas. Nang hahabulin pa lang ni James, isang mabilis na lumalawak na nakakasilaw na kumpol ng liwanag ang biglang lumitaw sa unahan, puno ng malawak na Waltraud power, na para bang hindi mabilang na mystical na nilalang ang humihikayat sa kanya na sumama sa kanila para magsaya. Biglang huminto si James at maingat na pinagmasdan ang eksena. Biglang may kumatok mula sa ika-81 gate mula sa likuran niya. Natigilan si James at agad na napalingon. Sa isang mapaglarong kisap mata ng kanyang roba, siya casual na umupo sa kinatatayuan niya. Parang may na-realize siyang malalim. Hindi lang siya umupo, ngunit wala rin siyang kaalam-alam na naglabas ng isang garapon ng Chaos Absinthe at uminom mula dito. Nasaksihan ang mga aksyon ni James, ang lalaking nagtatago sa likod ng lumalawak na kumpol ng liwanag ay lalong nabalisa. Iniisip niya kung may naramdaman ba si James at bakit bigla siyang tumigil sa paglalakad. Nawawala ang kaakit-akit na tindig ay wala na. Ang mga pilak na palaso at gininto ang shuttle ay nagtitipon sa isang palanggana. Sa kasamaang palad, ang kapasidad ng aking pool ay maliit. Ang mga agila at aso ay wala nang hahanapin ang tarangkahan. Pagkatapos bigkasan ng tulang ito, inangat ni James ang kanyang ulo at nilingon ang absinthe, na parang wala na siyang pakialam dito. Sa sandaling ito, ang malaking lalaki sa likod ng kumpol ng liwanag ay hindi napigilan ang pag-unggol, ikaw ang tunay na agila dito. Ang iyong buong pamilya ay. Sa tingin mo ba maaga mo ang health realm sa pamamagitan lamang ng paggawa ng mga tula at pag-iinsulto sa mga tao? Hoy, sinumpa ang isda. Biglang kumulog ang boses ni James na parang bagyo. Magpapatuloy ka ba sa pakikipaglaro sa akin ng tagwan, o lalabas ka? Ibibigay ko sa iyo ang award na Best Supporting Useless Actor. Kabanata 7411. Ang gwapong lalaki na nagtatago sa likod ng liwanag na globo ay Commandant, tila kinakabahan. Nahuli na ba siya? Malinaw na tinawag niya ako sa pangalang iyon. Talagang walang silbi ang disguise tool na ito mula sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Nagmumuni-muni ang lalaki. Samantala, gumawa si James ng isang makintab na kaldero sa kanyang harapan, na may maliwanag na asul na apoy na nagningas sa loob. Gumawa siya ng isang halo at hinawakan ito sa ibabaw ng apoy sa iba't ibang posisyon. Dapat ko bang inihaw ito ng paalang, patayo, o bahagyang hilig? Karaniwang ginagamit namin ang apoy ng uling upang mag-ihaw ng isda. Siguro kung masusunog ang karne kung gagamitin ko ang flames of samadhi sa halip. Nako, ayos lang. Isa itong banal at pambihirang isda, kung tutuusin. Malaki ito at karne. Baka kailanganin ko pang ubusin ang ilang bote ng Chaos Absinthe para masigurado na maayos itong inihaw. Namula ang mukha ni Yeria sa galit. Yung baliw na bakla. Sa halip na isipin kung paano haharapin ang diwan ng kaluluwa ng Wait Arapath at i-secure ang mga karapatang pamahalaan ng Health Realm, sinusubukan niyang magpasya kung paano ako ihos sa halip. Hindi ko siya bibitawan para dito. Galit na galit si Yeria sa loob. Habang kumukulo ang kanyang galit, lumabas si Yeria sa kanyang pinagtatagwan. Ang laki mo na at karne. Malaki at karne ang buong pamilya mo. James Caden, baliw ka. Isa kang absolute. Ha! Biglang natigil ang pagsabog ni Yeria nang makitang may hawak na isda si James. Isa itong malaking, buhay na koi fish na kumakatok ng husto sa pagkakahawak ni James. Inangat ni James ang kanyang ulo at napabuntong hininga sa kunwaring gulat. Hay naku! Ikaw talaga ang lumabas sa sarili mo. You're being so cooperative. Nagtakip ng ngipin si Yeria. Bakit ikaw? Naiintindihan na niya ang lahat ngayon. Kahit alam ni James na siya iyon, hindi niya talaga alam kung saan nagtatago si Yeria. Sinusubukan lang niyang pukawin siya sa pamamagitan ng pag-arte na parang may balak siyang mag-ihaw ng isda.
Gayunpaman, nahulog si Yeria sa kanyang panlilinlang at inilantad ang kanyang sarili sa salpok. Mabilis na naghanap ng iba si Yeria. Tag 1. Gayunpaman, isang napakalaking porma sayon ang bumagsak sa kanya at agad siyang natrap. Mabilis na umikot ang lahat sa paligid niya sa porma sayon. Nakabalat kayo pa rin bilang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, napasigaw si Yeria sa takot at napaatras. Free whoosh. Pinalipad si Yeria sa kabilang direksyon nang mabangga niya ang harang ng formation na biglang huminto. James, bakla ka. Habang nagmumura siya ng malakas, bumitaw si Yeria. Ang Tai Chi gas at kalaunan. Steadied kanyang sarili sa mid-air. Gayunpaman, ang mga rune na iginuhit sa buong barrier emitted beams ng maliwanag, purplish gold light. Ang mga intersecting light beam ay nabuo ang hindi mabilang na mga parisukat sa loob ng formation ni James, na natrap si Yeria sa isa sa mga ito. Ito, nauutol na sabi ni Yeria sa takot, nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam sa mga pader ng liwanag sa paligid niya. Subukan nating mag-ihaw ng isda ngayon. Umalangaw-ngaw sa ere ang tawa ni James. Sa sandaling sinabi iyon ni James, na puno ng nagliliyab na apoy at asul na galit wines ang espasyo sa loob ng square of light kung nasaan si Yeria. Arg! Histeryosong sigaw ni Yeria, walang magawa habang nilalamon ng apoy ang kanyang katawan. Ang orihinal na anyo ni Yeria ay isang isda ng koi. With her water element nature, siya maaaring sugpuin ang fire element. Mga pag-atake. Sa kasamaang palad, ang apoy nakapaligid sa kanya sa sandaling ito ay ginawa ni Hemera. Hindi kalaban ni Yeria si Hemera sa kanyang kasalukuyang estado. Sa sandaling iyon, lumitaw si James sa itaas ng isa sa mga dingding ng liwanag na nakakulong kay Yeria. Kabanata 7412. Gumawa siya ng isang bote ng Chaos Absinthe at umupo sa ibabaw ng dingding. Pagkatapos, humigop ng alak si James habang pinagmamasdan niya si Yeria na gumugulong-gulong sa dagat ng apoy. Hemera, Fennec, kailangan mong gumawa ng mas malaking apoy. Kung hindi, magtatagal ng tuluyan para maluto ang isda. Di nagtagal pagkatapos sabihin iyon ni James, ang asul na apoy at galit wines na umiikot sa Yeria ay naging isang nakakatakot na lilam ng purplish na ginto. James, anong gusto mo sa akin? Pilit at nanginginig ang boses ni Yeria habang tinitiis niya ang mas matinding pagpapahirap. James took a gulp of Chaos Absinthe and said with a grin, mukhang ang pag-ihaw ng isda ay maaaring gawing mas matalino at mapabuti ang memorya nito. Ikaw, umiling si Yeria, gusto mo lang malaman kung nasaan ang soul spirit ng Wait Arapath, di ba? Sasabihin ko sayo kung nasaan siya. Itigil mo na ta, at sasabihin ko agad sayo. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Sa tingin ko dapat mong subukang pigilan ng kaunti pa. Hindi. Magiging abo na ako. Itigil mo na ito. Kung hindi, hindi mo malalaman kung nasaan ang kaluluwa ng Wait Arapath. Hindi mo mailigtas ang Dark Heavenly Path, at mapupunta ka sa bitag nila. Napapikit si James habang pinakikinggan ang malakas na pag-iyak ni Yeria. Itinaas niya ang kamay niya. Sa isang iglap, nawala ang naglalagablab na apoy at galit wine sa paligid ni Yeria. Kalahati. Para kay Yeria, ang kanyang pagbabalat kayo bilang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay ganap na nasunog. Naitim ang katawan niya sa uling. Nakakatuwa at nakakalungkot ang makitang hindi mapigil na nanginginig si Yeria sa maitim na usok na tumataas mula sa kanyang katawan. Napaawang ang labi ni James. Kaunti lang ang pasensya ko. Sigurado akong alam mo na iyon. Natisod si Yeria at nagpakawala ng pagod na buntong hininga. Matalino kang tao, James. Alam mo kung gaano kalakas si Wait Ara. Kaya, dapat siguro ay maglagay ka ng soundproof formation bago ako tanungin. Hindi na iyon kakailanganin. Napangiti si James nang nakakatakot. Kahit na natagpuan ni Wait Ara mismo o ng mga Kylo Rose Gods ang aking porma sayon, hindi nila makikita o maririnig ang nangyayari dito nang walang pahintulot ko. Sinusubukan mo bang bumili ng oras sa pagsasabi niyan? Habang dahan-daang itinaas ni James ang kanyang kamay, nagmamadaling umiling si Yeria. Sasabihin ko na. I'll tell you everything right now.
Napabuntong hininga si Yeria, inutusan ako ng kaluluwa ng Wait Arapath na itago ang sarili ko bilang siya at akitin ka sa Origin of Evils and Red District. Iyon ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong agawin ang kontrol sa Health Realm. Sagot ni James, oh. Yun lang ba? Mariing tumango si Yeria. Isinusumpa ko sa aking katayuan bilang Tai Chi na nagsasabi ako ng totoo. Mataray na tanong ni James, paano mo, isang Soma Declan rank cultivator, nagawang gayahin ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath? At saka, babae ka. Paano? Itinatago mo ang iyong tunay na boses, aura, at kapangyarihan. At saka, nabuklod na ba ang iyong kaluluwa? Bakit hindi ko masuri ang iyong kaluluwa? Natigilan si Yeria nang marinig ang mga tanong na iyon. Nagtaas ng kamay si James. Saktan mo siya ng kidlat ng landas. Ang mga kulay abong ulap ay lumitaw sa itaas ng porma sayo ni James halos kaagad. Maraming Hadoufen lightning bolts ang bumaril mula sa mga ulap. Arg! Namilipit at napasigaw si Yeria sa sakit habang mabilis siyang tinamaan ng kidlat. Ibibigay ko sila. Ibibigay ko lahat. Bumantong hininga si James. Nang ibinaba niya ang kanyang kamay, tuluyang nawala ang mga kidlat. Nanginginig si Yeria habang may bakas ng kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Nakadapa siya sa X-Wing chessboard. Sige bilisan mo. Sigaw ni James. Kabanata 7413. Pinigilan ni Yeria ang kanyang paghinga at gumawa ng 3 makintab na bola ng enerhiya sa kanyang harapan. Pagkatapos, inihagis niya ang mga bola ng enerhiya sa direksyon ni James. Natagpuan ni James ang mga sagot sa kanyang mga tanong pagkatapos niyang i-scan ang mga bola ng enerhiya gamit ang kanyang Zen. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nagbigay kay Yeria ng 3 item, ang Zaad Cell Armor, ang Leonor's Crown, at ang Jeltiorim Shoes. Ang Zaad Cell Armor ay maaaring gamitin upang itago ang aura ng gumagamit at panatilihing lihim ang kanilang pagkakakilanlan. Kahit na ang mga walang katulad na magsasaka tulad ni James ay mahihirapang makita ang kapangyarihan ng armor. Ang Leonor's Crown, sa kabilang banda, ay maaaring palakasin ang kaluluwa ng gumagamit at baguhin ang kanilang pisikal na anyo gayunpaman na gustuhan nila. Mayroon din itong mga kapangyarihan na pumipigil sa iba na suriin ang kaluluwa ng gumagamit, anuman ang ibig sabihin nila. Ang Jeltiorim Shoes ang tunay na kayamanan sa 3 item. Ang mga sapatos na ito ay maaaring makatulong sa gumagamit na gumalaw ng kasing bilis ng hangin, na lubos na nagpapahusay sa mga kasanayan at bilis ng pakikipaglaban ng gumagamit. Hindi naisip ni James na ang isang kaluluwang espiritu lamang ay nagtataglay ng napakaraming makapangyarihang kasangkapan at kayamanan. Isinasaalang-alang ang kahusayan ng mga item na ito bilang mga sandata sa labanan. Ang 3 item bago si James ay mas kapakipakinabang kaysa sa Nothingness Neon Pen, Historial Pestle, at Nothingness Chessboard. Sinuri ni James ang mga paghihigpit na inilagay sa 3 bagay na iyon at nalaman na bawat isa sa kanila ay may espiritong nagtatago dito. Tulad ng ginawa niya para sa iba pang mga kayamanan ng kawalang hanggan, ipinadala ni James ang kanyang primordial spirit sa 3 bagong kayamanan upang alisin ang mga umiiral na espiritu at makakuha ng ganap na pagmamay-ari ng mga item. Malapit nang haharapin ni James ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, na nagtataglay ng hindi bababa sa kalahati ng mga kapangyarihan na dating taglay ng Wait Arapath. Dahil dito, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay mas mapanganib na kalaban kaysa sa Xanthocos. Siyempre, kailangang mag-ingat si James. Mga hakbang. Pinagmasdan ni Yeria si James na tahimik na nakaupo sa parehong lugar nang hindi tumitingin sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang tingin at kinuha ang isang mukhang ordinaryong path cauldron. Habang dahan-daang umiikot ang 3 kayamanan kay James, inangat ni Yeria ang ulo at sinimangutan siya. Pumunta ka sa impyerno, ikaw bastard. Galit na sigaw ni Yeria at inihagis ang Path Cauldron sa direksyon ni James. Ang Path Cauldron ay naglabas ng napakaraming maliwanag na Waltraud power, na mabilis na pumaligid sa katawan ni James. Si James ay makikitang umiikot habang siya ay nagpupumilit na makawala mula sa Waltraud power na nakakulong sa kanya. Maya-maya pa, humagulgol na siya sa sakit. Humagalpak ng tawa si Yeria. James Caden, baliw ka, walang pakundangan.
Tanga, sa palagay mo ay ganap kang hindi magagapi sa health realm ngayon. Akala mo ba ay mayroon ka? Lahat at lahat ng nasa iyo net. Hawakan sabi mo isa lang akong suma. Declan rank cultivator. Kahit pagkatapos kong makipagkita sa Wait Art. Hahaha. Histeryosong tumawa si Yeria. Nabigo ka sa pagkakataong ito dahil sa iyong kamangmangan at kay-abangan. Binigyan ako ng Wait Ara path nito. Path cauldron na magagamit para ilipat ka sa Origin of Evets. At Dread District. Maaari mong gugulin ang lahat ng iyong oras sa pag-miss sa iyong asawa doon. Biglang napuno ng purple na apoy at marahas na galit winds ang espasyong kinaroroonan ni Yeria. Agad siyang nagpakawala ng matinis at masakit na sigaw. Samantala, nagkatawang tao sina Hammer at Fennec at bumaril patungo sa Path Cauldron, na naglalabas pa rin ng Waltraud power. Huwag mong hawakan ang kaldero. Ang parang boses ni James ang nagpatigil kina Hammer at Fennec sa kanilang mga trap. Ang pangunahing sarili ni James na si Path ay lumabas sa kanyang namimilipit na katawan sa sandaling iyon. Tinapakan niya ang masa ng Waltraud power at lumapit sa Path Cauldron. Nakikita niya ang tila walang katapusang dami ng Waltraud power na bumulwak mula sa kaldero. May mga misteryosong ilaw din na umiikot. Ang kaldero. Para siyang nakatitig sa bangin habang nakatingin sa kaldero. Ang paningin ay nagdulot ng isang pakiramdam ng takot sa hindi alam. Tuldok tuldok tuldok. Ang pinagmula ng mga kasamaan at distrito ng katatakutan. Ang pangunahing sarili ni James sa Path ay nagmuni-muni. Kabanata 7414. Mayroon ba talagang isang lugar sa labas ng health realm na wala ni isa sa atin ang nakakaalam? Nagtataka ang pangunahing sarili ni James kay Path. Itinulak niya ang kanyang palad at nagpadala ng putok ng Hadoufen Light sa Path Cauldron. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay tila hinihigop kaagad habang ito ay nawala sa loob. Bilisan mo. Hindi na ako makatagal. Ang boses ng anonymous na pangunahing sarili ni James ay nanggaling sa likuran. Huminga ng malalim ang pangunahing sarili ni James na si Path at itinulak ang dalawang palad sa pagkakataong ito, na nagpasabog ng tuloy-tuloy na daloy ng Hadoufen Light sa kaldero. Kakaiba, ang nakakatakot na tunog ng mga taong umiiyak ay nagmula sa loob ng kaldero hindi nagtagal matapos itong matamaan ng ilaw. Di nagtagal, ang Path Cauldron na nakahilig kay James ay unti-unting itinulak sa isang tuwid na posisyon. Sa wakas, ang Waltraud power ay tumigil sa pag-agos palabas ng kaldero. Habang nawala ang Waltraud power sa paligid niya, ang anonymous na pangunahing sarili ni James ay nagkatotoo sa tabi ng pangunahing sarili ng Path. Pareho silang nakasimangot habang pinagmamasdan ng misteryosong Path Cauldron na lumiliit sa laki. Narinig ko ang mga tunog ng mga taong umiiyak, sabi ni James na pangunahing sarili ni Path. Narinig ko rin. Nanliit ang mga mata ni James Anonymous main self. Marahil ay itinago ni Wait Ara ang mga kaluluwa ng ilang mga banal na nilalang sa Path Cauldron na ito. Dapat tanungin natin si Frona tungkol dito. Pagkatapos sabihin iyon, ang pangunahing sarili ng Path ay sumanib sa anonymous na pangunahing sarili. Samantala, si Yeria ay sumisigaw at tumatakbong parang baliw sa loob ng maliit na espasyo kung saan siya nakulong. Habang sinusubukan niyang patayin ang apoy sa kanyang katawan at lumabas mula sa espasyong iyon, ang kapangyarihan ng mga sinag ng liwanag sa paligid ni Yeria ay itutulak lamang siya pabalik sa loob. Binigyan siya ni James ng patagilid na sulyap, pagkatapos ay kinuha ang mahiwagang Path Cauldron na lumulutang sa hangin at inilagay ito sa kanyang storage space. Hammer and Fennec, you can do whatever you want with that wench. It's enough as long as she still have a breath in her. Pagkatapos, nag-teleport si James at muling lumitaw sa isa sa mga cube na nabuo ng kanyang pormasayon. Nagkaroon ng kislap ng liwanag nang muling ihiwalay ang sarili sa dalawang pangunahing sarili. Sino sa atin ang dapat gumawa nito? Tanong ng anonymous na pangunahing sarili. Kukunin ko ang diwa ng kaluluwa ng Wait Ara Path, katwiran ng pangunahing sarili ni James sa Path. Naabsorb ko na ang halos 70% ng powers ni Yefrins. Tsaka, hindi ako magaling kapag pagdating sa acting. Inilagay ng anonymous na pangunahing sarili ang tatlong kayamanan na nakumpiska nila kay Yeria kaagad. Habang siya ay umikot,
Ang anonymous na pangunahing sarili ay agad na naniwala sa hitsura ng diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Alright, we'll go with the flow then, James' main self of Path nodded. Gayunpaman, ano ang gagawin mo kung hilingin niyang ibalik ang tatlong kayamanang iyon at mag-transform pabalik sa hitsura ni Yeria? Ang anonymous pangunahing sarili scrunch kanyang mukha. Dapat kaya kung i-handle ang sitwasyon. Gayunpaman, medyo nakakahiya na gamitin ang hitsura ni Yeria. Bakit hindi mo gawin? Bago siya makatapos, ang pangunahing sarili ni Path ay kumilos na parang hindi siya narinig at umupo sa isang posisyong nakaupo. Hoy! Isa tayo di ba? Nagmamaktol ang anonymous na pangunahing sarili ni James. Mapapahiya ka kung dumanas ako ng ganoong kahihiyan, tama ba? Ang paghihirap sa kahihiyan ay hindi malaking bagay. Ang pangunahing sarili ng Path ay dahan-daang nagsara. Kanyang mata. Ang katotohanan na naging tayo. Ang kahihiyan ay mabubur kapag napatay natin ang mga nagpahiya sa atin. Ang anonymous pangunahing sarili ay nai-render na hindi makapagsalita sa pamamagitan ng mga pangungusap. Kabanata 7415. Bakit biglang tumahimik? Sa loob ng isang misteryosong espasyo, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nakatingin sa isang makulay na bola ng enerhiya sa kanyang kamay. Kumunot ang noo niya ng maliit na kunot. Habang nakasandal sa pader sa isang sulok, ngumisi si Thea. I bet you don't have the guts to go out and face my husband head-on. Sinaman siya ng tingin ng kaluluwa ng Wait Arapath. Pagkatapos, ipinadala niya ang ilang Waltraud power sa makulay na bola ng enerhiya. Ang bola ng enerhiya ay kumikinang na may magandang, sagradong liwanag saglit. Pagkatapos, lumitaw ang isang imahe sa loob nito. Mula sa energy ball, makikita ng kaluluwa ng Wait Arapath ang isang taong kamukha niya na nakatayo sa harap ng 81 pinto sa labas ng Historial Palace. Pakaliwat kanan ang tingin ng tao na parang may hinahanap. Nagtrabaho ba? Hinihingal ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Nagtagumpay ba siya sa pagtapon kay James sa Origin of Evils and Dread District? Wait Arapath. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath na ipinakita sa imahe ay tumawag ng malakas, ginawa ko ang aking bahagi. Pamumunuan ba natin ang Health Realm ngayon? Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay huminto ng may pag-iisip ng marinig ang mga salitang iyon. Si Thea, na tahimik na nagmamasid sa nangyayari, ay bumangon at sumugod patungo sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. That crazy wench. Pinapante niya ang asawa ko sa ganoong lugar. Hinawakan niya ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath sa kanyang kwelyo at pilit siyang inalog. Wait Ara. Ibalik mo sa akin ang asawa ko, ipokrita ka. Kahit ang mga banal na nilalang na tulad natin ay hindi makakaligtas sa Origin of Evils and Dread District. How could you? Habang nakikita niya ang balisa at galit na ekspresyon sa mukha ni Thea, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay lalong naging sigurado at tumawa ng histeryoso. Natatawa ka ba sa oras na ganito? Isang malakas na suntok ang ibinato ni Thea sa kanyang tiyan. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay ipinadala sa pagbagsak sa dingding. Pero hindi pa rin siya tumitigil sa pagtawa. Ha! Sino ang nakakaalam na matatalo ang makapangyarihang bayani na tumalo sa mga Diyos ng Xyloria at ng Five Path Emperors kay Yeria mula sa Health Realm? Sa palagay ko hindi mo masasabi kung anong kapalaran ang nakalaan para sa lahat. Nakikita ni Thea na ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay kumbinsido na ang kanyang plano ay gumana. Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang ekspresyon at hinigpitan ang kanyang mga kamao. Wait Ara. Dapat tumahimik ka na. Bumangon ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath at inayos si Thea sa isang nakakatakot na titig. Nakakahiya, Thea Callahan. Nasira na namin ang iyong huling pag-asa. Tapos na ang masasayang araw mo. Itinaas niya ang kanyang kamay at humawak sa hangin. Isang malaking hugis kamay ang lumitaw sa harap ni Thea at sinunggaban siya sa lalamunan. Pagkatapos, dinala nito si Thea kung nasaan ang kaluluwa ng Wait Arapath. I'm warning you. Stop yelling at me as if you're my master. You're nothing more than a prisoner now. I can kill you when I feel it. Namula ang mukha ni Thea nang humigpit ang pagkakahawak sa leeg niya. Gayunpaman, hindi niya sinubukang lumaban.
Hindi inisip ni Thea na magdusa ng kaunting sakit at paghihirap dahil nagawa niyang kumbensihin ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat na magiging maayos ang kanyang mga plano sa ganitong paraan. Magiging sulit ang lahat kung matutulungan niya si James na alisin ang huling balakid sa pagkamit ng kanyang mga pangarap. Bumantong hininga ang kaluluwa ng Wait Arapat at itinapon si Thea sa isang tabi. Pagkatapos, tumalikod siya at hinubad ang kanyang itim na damit na may ngiti sa kanyang mukha. Oras na. Kailangang may manguna sa mga tao sa health realm. Dapat din nating wakasan ang hanggal, paghihimagsik na ito na nagpapatuloy para sa milyon-milyong entrepok. Sa huli, ako ang magbabalik ng lahat sa health realm sa nararapat na lugar nito. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nagpasabog ng kanyang kapangyarihan sa direksyon ng pasukan ng kuweba. Ang kanyang kapangyarihan ay huminto sa himpapawid at naging isang masa ng umiikot na itim at puting gas. I'll offer you a chance, Thea. You can mourn for your husband here. He'll never be able to return to you again in this lifetime. Pagkatapos, sumugod siya patungo sa masa ng itim at puting gas. Sinubukan ni Thea na sundan ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat sa masa ng mga gas din. Gayunpaman, ang mga itim at puting gas ay biglang nawala ng isang hakbang na lang ang layo ni Thea sa kanila. Nang mawalan siya ng balanse, sumigaw si Thea at nahulog mula sa bangin. Sa labas ng Historial Palace, si James, na nagkunwaring kaluluwa ng Wait Arapat, ay nakatayo sa harap ng huling pinto at iniskan ang kanyang paligid. Sa kasamaang palad, hindi niya mahanap kung saan nagtatago ang tunay na kaluluwang espiritu kahit na na-activate ang kanyang Chaosian eyes. Bigla niyang nakita ang isang mapanganib na aura na nagmumula sa kanyang likuran. Mabilis na lumingon si James at nakita niya ang isang gwapong lalaki na may kulay abo na nakatayo sa likuran niya. Napakunot ang mga labi ng lalaki na kamukha niya. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat. Paano siya nakarating dito nang hindi na-detect? Pagtataka ni James. Nasaan si James Caden? Tanong ng kaluluwang espiritu. Nagmamadaling yumuko si James. Nagawa ko na siyang dayin para makapasok sa Path Cauldron, Mr. Wait Ara. Habang nagsasalita si James, sinisiyasat ng kaluluwa ng Wait Arapat ang kanyang mukha na parabang sinusubukan niyang hanapin ang anumang pahiwatig ng taong nasa harapan niya na nagsisinungaling. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, iniabot ng kaluluwang espiritu ang kanyang palad. Nagtaas ng kilay si James. Anong gagawin mo? Are you trying to act dumb now? Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nagsalubong sa kanyang mga kilay. Seryoso ba sa tingin mo na ang Path Cauldron ay isang bagay na maaari mong itago para sa iyong sarili? Ngumiti si James ng pilit at ibinigay ang misteryosong Path Cauldron sa kaluluwang espiritu, kahit na nag-aatubili. Na-curious siya na malaman pa ang tungkol sa mga sekretong hawak ng Path Cauldron. Bukod dito, mas gugustuhin ni James na huwag magbigay ng isang bagay na napakalakas sa isang kaaway. Gayunpaman, may mas mahalagang bagay si James na dapat gawin. Wala siyang pagpipilian kundi sumama sa kahilingan ng kaluluwang espiritu sa ngayon bilang pagsasaalang-alang sa malaking larawan. Sa loob-loob, nagpasya si James na bawiin muli ang Path Cauldron. Sinuri ng diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ang Path Cauldron sa madaling sabi. Sa isang nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha, hindi nagtagal ay inalis ng kaluluwang espiritu ang kaldero. Yeria, lumingon ang kaluluwang espiritu sa paligid upang harapin ang huling pinto. Kung isa sa alang-alang mo ang iyong mababang katayuan at hindi sapat na paglilinang, hindi ka kailanman papayagang dumaan sa pintong ito. Bumilis ang tibok ng puso ni James. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nagpabugal sa kanyang dibdib. Gayunpaman, ihahatid din kita sa loob dahil ngayon ka lang. Nakumpleto ang misyon ng napakatalino at saka, tutulungan mo ako doon. Gagantimpalaan kita ng malaki kapag nabawi ko na ang kontrol sa health realm. Ang espiritu ng kaluluwa ay nagpasabog ng kanyang kapangyarihan sa pintuan ng sabay-sabay. Kakaiba, hindi gumagalaw ang pinto sa lakas ng pag-atake ng Waltraud Power. Sa halip, isang malakas na enerhiya ang pinakawalan mula sa pinto bilang tugon sa pag-atake ng kaluluwang espiritu.
Ang enerhiya ay nagpadala sa kanya at kay James na lumipad. Ano? Anong nangyari? Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay natisod sa kanyang mga paa at galit na sumigaw, "Ito ang aking dojo. Bakit hindi ako makapasok?" Kabanata 7416. Humalaklak si James sa loob habang pinagmamasdan ng kaluluwa ng Wait Arapath na lumilipad sa galit. Masasabi niya na marahil ito ang ginawa ng dalawang tagapagtanggol, na siyang pagpapakita ng 49 na Taoismo. Bukod dito, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay hindi eksakto ang totoong Wait Arapath. Natural, wala siyang karapatang pumasok sa Historial Palace. Darn it! Ang kaluluwang espiritu ay sumigaw at nagdulot ng malakas na sabog ng kanyang kapangyarihan. Ang daloy ng Waltraud Power ay naging maraming Asher Dragon na sunod-sunod na bumangga sa pinto. Boom! 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 Niyanig ng lakas ng mga banggaan ang buong Historial Palace. Gayunpaman, nang tumigil ang pagyanig, ang pinto ay nakatayo pa rin sa parehong lugar na mukhang ganap na buo. Og! Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay umungol, sino sa lupa ang nagpipigil ng pinto? Mr. Wait Ara. Ipinagpalagay ni James ang hitsura ni Yeria sa puntong iyon. Mayroon kayang tiyak na paraan para mabuksan ang pinto? O baka hindi tama ang puwersang ginamit mo? Bahagyang kumunat ang noo ng kaluluwang espiritu. 30% of my full power kanina lang ginamit ko pero hindi ko pa rin mabuksan ang pinto. Parang may kakaiba sa pintong ito. Naramdaman ni James ang pagnanais na gumawa ng ilang mga kalokohan. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang ilagay sa isang tuwid na mukha. Narinig ko na ang ilang mga pinto ay nagsimulang magkaroon ng kanilang sariling kamalayan sa paglipas ng panahon. Posibleng sila ay nakabuo ng isang partikular na parirala bilang isang passcode o incantation na nagpapahirap sa mga tao na buksan ang mga ito. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay huminto sandali. Tapos, tinuro niya si James. May point ka. I should try it, then. Ang espiritu ng kaluluwa ay umupo sa harap ng pinto at nagsimulang bumulong ng iba't ibang mga parirala na alam niya sa mahinang boses. Tumayo si James sa gilid at matiyagang nakikinig. Gayunpaman, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay hindi nagtagal ay nawala ang kanyang galit at lumukso sa kanyang mga paa. Mabilis siyang pinatahimik ni James. At binigyan siya ng mga salita ng katiyakan. Makalipas ang ilang sandali, ang kaluluwang espiritu ay nagsimulang umawit muli ng mga bagong parirala at incantation. Sinubukan niya ang mga parirala na ginamit ng mga miyembro ng Destiny Sect para sa pagsasanay at mga pariralang nagmula sa iba't ibang kasanayan sa pagpirma. Ang diwa ng kaluluwa ay bumigkas pa nga ng mga sikat na tula at kasabihan, gayunpaman ay hindi natinag ang pinto. Yeria, sinusubukan mo bang gawing tanga ako? Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay sumabog kalaunan. Bakit hindi mo subukang kantahin ito? Time. Tumingin si James ng buo. Seryosong iminumungkahi niya, alam mo, mga kantang tulad ng Twinkle Twinkle Little Star o Mary Had a Little Lamb. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay kumukulo sa galit. Bakit ikaw? Please calm down, Mr. Wait Ara. I'll try the phrases this time. Bahagyang yumuko si James. Ang espiritu ng kaluluwa ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at humakbang palayo sa pintuan. Lumapit si James sa pinto at sumandal dito. Pagkatapos, kinanta niya ang Mary Had a Little Lamb sa mahinang boses. Nakakagulat, bahagyang bumukas ang pinto, na kanina pa nakasara ng mahigpit, at nakita ang isang maliit na siwang. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay tumalikod at nakatitig sa pinto na may nakaumbok na mga mata. Nawalan na siya ng pag-asa sa pamamaraang ito. Samantala, nagsimulang magsayaw si James sa harap ng pinto. Parang hindi siya nahiya kahit katiting. Kasabay nito ang mahinang paglangit-ngit ng pinto habang umuusad ito para makita ang mas malawak na daanan. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay mabilis na nagbago sa isang bola ng Waltraud Power at bumaril patungo sa nakabukas na pinto. Wham! Biglang sumara ang pinto at lumipad ang kaluluwang espiritu. Kabanata 7417. Ano? Ano yun? Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nakipaglaban sa kanyang mga paa, nagngangalit.
Nagpipigil ng tawa si James at inosenteng sinabi, "I'm probably not powerful enough, Mr. Wait Ara. So, I only managed to hold on for that long. Why don't you try it this time?" Ang espiritu ng kaluluwa ay nagyelo saglit. Pagkatapos, humakbang siya patungo sa pinto at tumayo sa harap nito. Walang pag-aalinlangan, ang kaluluwang espiritu ay nagsimulang magpaikot sa kanyang katawan tulad ng ginawa ni James at kumanta ng malakas sa kantang pinili ni James kanina. Ang tanawin ng isang lalaking katulad niya na kumakanta at sumasayaw sa isang awiting pambata ay ang pinaka-awkward at nakakataba ng panga. Ang sinumang banal na nilalang mula sa health realm ay hindi ito kapani-paniwala kahit na nakita nila ito ng kanilang mga mata. Hindi napigilan ni James ang mapatawa matapos mapanood saglit ang Soul Spirit. Mabilis niyang inayos ang ekspresyon ng mukha niya nang maramdaman ang matalim na titig sa kanya ng Soul Spirit. Habang ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nakatuon sa kanyang pagsasayaw, kinulat ni James ang kanyang mga labi at maingat na idiniin ang pinto gamit ang kanyang kamay. Sa mahinang paglangit-ngit, bahagyang bumukas ang pinto at pinayagan ang mga maliliwanag na ilaw na lumabas mula sa siwang. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay sumayaw at kumanta ng mas masigasig, sa pag-aakalang gumagana ang kanyang pamamaraan. Para siyang artistang nag-perform sa stage sa puntong iyon. Samantala, si James ay lihim na nagpasok ng ilang Hadoufen energy sa pinto at ginawa itong mas malawak na binuksan. Sigaw niya ng sapat na ang espasyo para makapasok ang isang tao. "Pumasok ka na, Mr. Wait Ara." Huminto ang kaluluwa ng Wait Arapath at tumingin sa pinto. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagsasayaw at winagaway ang kanyang kamay. "Let me try this for a bit longer. Baka mabuksan ko ng buo ang pinto." Halos madapa at madapa si James pagkarinig nun. Lumilitaw na ang espiritu ng kaluluwa ay labis na nasisiyahan dito kaya nagpasya siyang gawin ito ng mas matagal. Sa sandaling iyon, isang sinag ng purplish gold light ang bumungad mula sa bukas na pinto at tumama kay James. Ang boses ni Zebinek ay umalangaw sa kanyang ulo sa susunod na sandali. "Chosen one ka ba? Kung hindi, hindi mo mabubuksan itong pinto." Nagsalubong ang mga kilay ni James. Ipinadala niya ang kanyang boses kay Zebinek. "Mr. Zebinek, I think you two should hide somewhere safe para maiwasan ang pagkaladkad sa laban pagkabukas ng pinto. Hayaan mo akong hawakan ang kaluluwa ng Wait Arapath." Sa halip na magpasalamat, tumugon si Zebinek ng may galit, "Kami ang mga tagapagtanggol ng landas, at hawak namin ang sagradong tungkulin ng pagprotekta sa mga Taoism. Kahit na ang pinili na pumasok ay ikaw, kailangan naming tiyakin na ikaw ay nasubak ng may tiyak mga pagsubok muna." Narinig ni James ang boses ni Lilibeth sa pagkakataong ito. "Chosen one, we can't make you do as we say. At the same time, we can't give up on our principles and mission too." Natahimik si James. Hindi niya akalain na ang mga tagapagtanggol ay may kung ano ang kinakailangan upang talunin ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Gayunpaman, dahil nagpumilit silang dalawa na gawin ito, naisip ni James na maaari lang siyang humakbang kapag sina Zebinek at Lilibeth ay itinulak sa isang sulok sa panahon ng labanan. Maaari rin siyang magkaroon ng mas magandang pagkakataon na talunin ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath kung sasama siya sa ganitong kaayusan. Nagpadala si James ng isa pang voice transmission makalipas ang ilang sandali. "Iginagalang ko ang iyong mga desisyon. Gayunpaman, mangyaring mag-ingat sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Maaaring siya ay isang South Spirit. Gayunpaman, nilamon niya ang isang pinili at hinigup ang kapangyarihan ng taong iyon sa loob ng mahabang panahon. Kahit ako ay hindi lubos na nagtitiwala na kaya ko. Daijin siya." Walang natanggap na tugon si James mula sa pares ng mga tagapagtanggol. Sa halip, unti-unting bumukas ang pintong dinidiin niya. Nagsalubong ang kilay ni James. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, na sumasayaw sa paligid na parang baliw, ay tumawa ng mapang-asar at pumasok sa pintuan. Kinulong ni James ang kanyang mga kamao. Pagkatapos, mabilis niyang sinundan ang espiritu ng kaluluwa. Pagkapasok niya ay biglang sumara ang pinto sa likod ni James. Kabanata 7418. Ang mga sinag ng purplish gold light ay bumaril sa kalawakan,
na puno ng makapal, purplish gold na ambon. Ang tanging ingay ay ang matalim na pagsipol ng mga bagay na humihiwa sa hangin. Dumating si James at ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat sa ganoong espasyo pagkatapos pumasok sa Historical Palace. Walang mga palatandaan ng 5 kayamanan o ng 49 na kaldero, ni anumang karangyan o karangyan. Pakiramdam nila ay nakatayo sila sa isang walang katapusang kaharian ng purplish gold. Whoosh! Isang purplish gold light beam ang bumaril sa kanila, ngunit nasalo ito ng soul spirit sa tamang oras. Hindi nakakagulat na napakahirap buksan ang huling pinto. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay bumulong-bulong sa pamamagitan ng nakagigig na mga ngipin. Lumalabas na ang 49 na kaldero sa paanuman ay bumuo ng kamalayan ng yin at yang, na bumubuo ng dalawang espiritual na katawan. Nag-aalalang tanong ni James, perfectly disguised as Yeria, Mr. Wait Ara, what is this place? Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay itinaas ang kanyang tingin. Ito ay orihinal na isang dojo na ginamit para sa pagsasanay at pagmumuni-muni. Ngayong nahulog na ito sa kamay ng iba, naging lugar na ito ng panganib at pagpapahirap. Maya-maya lang, isang purplish gold light beam ang bumaril sa direksyon ni James. Nagkunwari siyang nahuli at hinayaan ang sarili na matangay ng sinag. Kasabay nito, maraming makukulay na kidlat ang lumitaw sa itaas ng espiritu ng kaluluwa, na nakulong siya sa isang maze ng nakamamatay na kidlat. Arg! Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nagpakawala ng matinding paghihirap. Lumipad siya sa paligid, sinusubukang kumawala sa mga kidlat ngunit hindi siya nagtagumpay. Biglang, isang itim at puting anyo ang sumugod patungo sa kaluluwang espiritu mula sa kanyang kaliwa at kanan, itinaas ang kanilang mga espada at malakas na indayon sa kanya. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ng tatlong figura, mga pagkislap ng enerhiya ng espada at mga pagsabog ng mahahalagang enerhiya na tumatama sa espasyo sa kanilang paligid. Samantala, nagtago si James sa likod ng isang poste, humihigop ng chaos absent habang nanunood ng laban. Kahit na ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nakabawi lamang ng 50% ng kanyang tunay na kapangyarihan, masasabi ni James na ang espiritu ng kaluluwa ay libo-libong beses pa ring mas malakas kaysa siya ay bumalik sa Gate of Anonymous. Ang diwa ng kaluluwa ay ang pinagmumulan ng puwersa ng buhay ng Wait Arapath, pagkatapos ng lahat. Sa kabila ng pagkagambala ng mga kidlat, ang espiritu ng kaluluwa ay hindi nahirapan na ipagtanggol ang sarili mula sa mga pag-atake ng kanyang mga kalaban. Ang dalawang tagapagtanggol, sina Zebinek at Lilibeth, ay nagkaroon ng mabilis at tumpak na pag-atake, na gumagawa ng milyon-milyong variation bawat segundo. Ang mga ordinaryong magsasaka ay hindi makakaligtas sa kanilang mabangis, patuloy na pagbabago ng mga pag-atake. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo, dahil mukhang pantay ang magkabilang panig. Biglang naramdaman ni James na may humawak sa braso niya. Huminto siya, ibinaba ang bote ng alak sa kanyang kamay, at lumingon upang makita ang isang kaibig-ibig na bata na nakatitig sa kanya ng malaki at maningning na mga mata. Sandaling natigilan si James. Laking gulat niya na hindi niya naramdaman ang presensya ng bata hanggang sa hinawakan siya nito. Bukod dito, sinabihan siya na sina Zebinek at Lilibeth lamang ang nasa Historical Palace, na walang binanggit na bata. Sumunod ka sa akin, sabi ng dalaga sa mahinang boses. Magsasalita pa sana si James, pero hinawakan ng bata ang kamay niya at pinaalis sila. Sa isang kisap mata, natagpuan ni James ang sarili. Nakatayo sa gilid ng isang napakalaking kaldero. Bumulaga sa kanya ang mga kakaibang ilaw at aura na nagmumula sa loob ng kaldero. Hop in. Bilasan mo. Udyok ng dalaga. Lumingon sa kanya si James. Isa ba ito sa 49 na kaldero? Umiling ang bata. Nandoon lahat ang 49 na kaldero. Isa kang pinili. Habang ang mga taong iyon ay nag-aaway doon, kailangan mong magmadali at makabisado ang mga kaalamang nakaimbak dito. Kabanata 7419. Nagsalubong ang kilay ni James. Si Zebinek at Lilibeth ba ang humiling sa iyo na gawin ito? Umiling ang bata. They are always so mean. Hindi ko sila gusto. Ngumiti ng pilit si James. Sasama ka ba? Mabilis na tumango ang bata.
Hinawakan ni James ng isang braso ang bata at agad na tumalon sa napakalaking kaldero. Wala siyang ideya kung ano ang susunod na mangyayari nang hilahin siya ng hindi kilalang puwersa pababa sa kaldero. Sa sandaling iyon, iniunat ng dalaga ang kanyang mga kamay at tinakpan ito sa tenga ni James. Kasabay nito, naramdaman ni James ang isang malakas na sound wave na dumaan sa kanya. Sinira ng sound wave ang layer ng Hadoufen gas na pumapalibot sa kanyang katawan halos agad-agad. Kasunod nito, isang mabagsik na alon ng sword light ang humampas kay James. Sa ilang segundo, ang kanyang katawan ay natatakpan ng maraming mahahaba at madugong hiwa. Nagtakip ng ngipin si James at nagpakatatag. Sa kabila ng matinding sakit, hindi niya pinakawalan ang dalaga, na maaaring ang tanging taong makapagliligtas sa kanyang buhay sa lahat ng pagsubok na dumarating sa kanya. Di nagtagal, nagsimulang makakita si James ng mga ilusyon sa harap ng kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay si Quattro, tumatakbo sa kanya ng balisang. Nakakatakot, buo lang ang ulo ni Quattro. Sa ilalim ng ulo, isang kalansay na lamang ang natitira sa kanyang katawan. James, iligtas mo ako. Please save me. Napaiyak si Quattro at inilahad ang kamay niya sa direksyon ni James. Quattro. Tawag ni James. Inabot niya ang kanyang braso para hawakan ang kamay ni Quattro. Gayunpaman, isang malambot at mabilog na kamay ang humampas sa kamay ni James bago niya maabot si Quattro. Isang sinag ng mahiwagang liwanag ang bumaril mula sa palad ng mabilog na kamay na kasunod, na agad na nabasag ang balangkas na si Quattro. Don't trust him. That was an illusion. Magiging katulad kanya kung hahayaan mo siyang hawakan ka. Mahigpit na babala ng bata, iyon ang Mervolan's inner demon na natagpuan sa unang antas ng Waltraud Abyss. Maaari nilang ipalagay ang hitsura ng mga taong kilala at nami mismo. Hindi mo sila mahahawakan. Hingal na hingal si James. Bago pa siya makapagsalita, nakita ni James ang isang grupo ng mga pamilyar na mukha sa di kalayuan sa pagkakataong ito. Ang mga taong ito ay mga kaibigan at kakilala na ginawa ni James noong panahon niya sa Earth at sa madilim na mundo, gaya nina Henry, Langston, at Taran. Lahat sila ay parang mga zombie habang tumatakbong ligaw patungo kay James sa iba't ibang duguan at gulong-gulong estado. Ang miserable at nakakaawang tanawin ay nagpasakit kay James. Dali-dali niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Kahit nakapikit ay naramdaman ni James na papalapit sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Pakiramdam niya ay unti-unting dinudurog ang kanyang puso. Master, ako po. Si Lizzie po. Ang boses ni Lizzie ay nanggaling sa isang tiyak na direksyon noon. Nang tumingin si James sa direksyon ng boses, nakita niya ang isang Lizzie na naputol sa kalahati at nawala siya. Bon. Limbs. Mukhang sobrang sakit ang nararamdaman niya. Hindi. Nawalan ng pag-asa si James at galit na sumigaw, Lizzie, sino ang gumawa nito sa iyo? Si Lord Goyo iyon. Pinatay ni Lord Goyo ang lahat sa Health Realm. Ang mga nakakilala sa iyo ay pawang pinahirapan hanggang mamatay. Masyado siyang malakas. Walang sinuman sa atin sa Health Realm ang makakatalo sa kanya. Nang marinig ang mga katagang iyon, lalong kumulo ang galit ni James. Goyo, damn bastard. I will punit you to shreds. Isang madilim na pulang ilaw ang bumungad sa katawan ni James ng mga sandaling iyon. Nagradiated siya ng napakalaking dami ng nakamamatay na enerhiya na yumanig sa paligid niya. Kabanata 7420. Napangiwi sa sakit ang dalagang nakahawak sa mga bisig ni James. Bahagyang naging transparent ang kanyang katawan dahil sa impluwensya ng nakamamatay na enerhiya. Ako. Ayoko pang mamatay. Sa pagsigaw niya, hiniwalayan ng bata ang sarili kay James at sinugod ang papalapit na mga ilusyon. Boom! 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 Ang bata ay tila inilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan, na nagdulot ng maraming pagsabog. Para sa isang sandali, siya at ang mga ilusyon ay nilamon ng usok at apoy. Natigilan si James at natauhan. Nanlalaki ang mata niyang tinitigan ang direksyon kung nasaan ang dalaga. Gusto siyang tawagan ni James ngunit napagtanto niyang hindi niya alam ang pangalan nito. Habang pinag-iisipan ni James kung ano ang gagawin, unti-unting naalis ang usok mula sa mga pagsabog, na nagpapakita ng isang maliit na anyo.
Nakilala agad ni James ang bata, kahit na nababalot ng alikabok ang mukha nito. Buhay pa siya. Nag-teleport siya at muling sumulpat sa balikat ni James, huminga at humihingal. Magsasalita pa sana si James nang maramdaman niyang hinayla na naman siya pababa. Sa pagkakataong ito, nakarinig siya ng kulog sa itaas niya. Huwag kang maglagay ng anumang mga hadlang sa proteksyon. Hayaan ang path lightning na tumama sa iyong katawan. Tila nahulaan ng bata kung ano ang isasagot ni James sa kidlat. Ito ang magiging pinakamahusay na paraan upang mapahusay ang iyong walang hanggan na katawan. Huminto si James sa pagbuo ng mga black and white gases sa sandaling marinig niya ang mga salita ng bata. Tanong niya, pwede ko bang malaman ang pangalan mo, miss? Abala ang dalaga sa pagpupunas ng alikabok sa kanyang mukha. Wala akong pangalan. I was born from the Destiny Taoism. Sandaling natigilan si James. Ang Destiny Taoism ay itinuring na numero 1 Taoism sa 9 Taoism. Napaisip si James kung ang lahat ng 9 na Taoism ay may kanya-kanyang espiritual na katawan. Biglang bumagsak ang isang makapal na kidlat at tumama kay James. Nag-iwan ito ng malalim at madugong sugat sa walang hangganang katawan ni James. Marahang napaungol si James dahil sa sakit. Destiny na lang ang itatawag ko sa'yo. Gaano katagal bago tayo makarating sa destinasyon natin? Ayaw mo bang sanayin at pagandahin ang iyong walang hanggan na katawan dito sa Waltraud Abyss? Nagpatuloy ang bata, anyhow, you will have to learn and master the 49 Taoisms one by one. Otherwise, you won't be able to master the Great Taoism. Tumigil sandali si James. Kailangan kong matutunan ang lahat ng 49 na Taoism para ma-master ang Great Taoism. Masiglang tumango ang dalaga. Nabasag ang diwa ni James sa balita. Hindi talaga siya nag-aalala tungkol sa pagmaster ng Great Taoism sa ngayon. Ang mas mahalaga ay ang pagkakaroon ng kapangyarihang iligtas si Thea at maiwasan ang Lear Tribulation. Bukod dito, ang 49 na Taoism ay nilikha ng 9 Kairos Gods of Nothingness. Nakilala ni James ang 4 sa 9 na Diyos. Maliban kay Frona, si Jeffrins, Quintinus, at Amos ay pawang makasarili at tuso. Sa mga miyembrong tulad nila, kumbinsido si James na ang mga Taoism na kanilang nilikha ay hindi kasing halaga ng iba sa tingin sa kanila. Hindi lang niya nakita ang pangangailangang matutunan ang lahat ng 49 na Taoismo. Panimula ni James, bakit hindi mo ako dalhin kung saan nauna ang 49 na kaldero? Magagawa natin ang pagsasanay na ito sa ibang pagkakataon. Ibinuka ng dalaga ang kanyang bibig at tinitigan si James na may bilugan na mga mata. Pagkatapos, mabilis niyang hinawakan ang braso ni James at lumipad patungo sa isang gilid ng dingding ng kaldero. Free wash. Nang imulat ni James ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang ganap na kakaibang espasyo na may maganda at berdeng tanawin. Naririnig niya ang huni ng mga ibon at huni ng mga insekto. Ang mga parang ng mga wildflower at masukal na kagubatan ay umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Isang malinis na ilog ang lumiko sa kahabaan ng lambak na sahig sa di kalayuan. Nagulat si James, nakita niya ang isang grupo ng mga bata na naglalaro at tumatakbo malapit sa ilog. Ang mga lalaki at babae, na tumitingin sa edad na 2 o 3 taong gulang, ay maaaring tumakbo ng mabilis tulad ng mga matatanda at kahit na lumutang sa hangin. Nagulat si James sa nakita niya. Marami siyang naranasan sa kanyang buhay, mula sa kagalakan na magtagumpay sa kanyang mga plano hanggang sa kalungkutan ng pagkawala ng isang taong malapit sa kanya. Inihanda ni James ang sarili sa mga ups and downs ng buhay. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganoong kalalim na pakiramdam ng katahimikan. Lalong pinananabikan ni James ang katahimikan. Kung isasagawa ng isang tao ang kanilang ipinangangaral at may puso ng isang tapat, inosenteng bata, makakarating sila sa gusto nilang marating. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, bumagsak si James sa lupa at naglakad papunta sa grupo ng mga bata. Nakaupo sa balikat ni James si Destiny, ang dalagang pinangalanan lang niya. Ngumiti siya ng matamis na walang sinasabi para pigilan siya. Nang magsimulang makipaglaro si James sa mga bata, tumalon si Destiny at sumama din sa kanila.
Sa maikling sandali na iyon, si James ay hindi ang Dragon General, ang Divine Emperor, o ang pinili. Sa halip, siya ay nasa hustong gulang lamang na may bata at inosenteng puso sa kabila ng mahabang panahon. Lingid sa kaalaman ni James, habang hinahayaan niya ang lahat ng problema at pag-aalala ay may kakaiba at milagrong nangyayari sa kanyang katawan. Ang puso ni James, mahahalagang organo, meridian, at maging ang kanyang kaluluwa at primordial spirit ay lahat ay nagpapabuti habang nakikipaglaro siya sa mga bata. Anuman o sinuman na nagtataglay ng napakatinding kapangyarihan ay tuluyang hamina dahil nasira nila ang batas ng landas. Gayun din, ang isang mabait na espiritu ay katulad ng isang dalisay at inosenteng bata. Lahat ng mga santo ay may dalisay, inosenteng puso. Isa rin si James sa mga lalaking ito. Sa kasamaang palad, kailangang gawin ni James ang ginagawa ng iba at maging maingat sa mga taong nakilala niya dahil sa sitwasyon at panganib na kanyang kinakaharap. Samantala, nakatayo ang dalawang matanda. Zoe, sa tabi ng gilid ng kalapit na talon. Hindi napansin ni James kung paano nakangiti ang pares ng matatanda at pinapanood siyang nakikipaglaro sa mga bata. Lahat ng iniisip ay nasa ulo lang. Yung matanda na nakasuot ng puti ngumiti ng mahina si Robe. Ang tamang gawin ay hayaan ang mga bagay na natural na mangyari. Eksakto. Ang matanda na nakasuot ng itim na roba ay patagang sinabi, ang paggawa ng tama ay ang daan ng landas. Iyan ang pinakamahalagang bagay para sa sinuman. Ibinaling niya ang tingin sa lalaking nakaputing robe. Sa palagay ko ay hindi tama para sa kanya ang pagiging supreme path ng Health Realm. Ang matanda sa puting roba ay tumugon, "Oh. Sa tingin mo ba siya ay maaaring maging isang Diyos ng Xanadu at mamuno sa Destiny Sect?" Umiling ang matandang lalaki sa itim na roba. Nanlaki ang mga mata ng matanda sa puting roba. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Sa kanyang mga kamay sa kanyang likod, ang matanda sa itim na roba ay ngumiti ng misteryoso at umalis. Hoy! Magsabi ka! Mabilis na sumunod sa kanya ang matanda na nakasuot ng puting damit.